Pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay patungkol po sa Amerika na patuloy pong nangyayari itong kaguluhan sa kanilang bansa dahil di umano sa wala sa ayos na leadership nitong si President Biden. Ano na nga bang nangyayari sa isang higanting bansa na ito? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, mga sangkay, check nyo na lamang. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Lalong-lalo na kung bago ka pa lang po sa ating channel. So, i-click nyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba. Then, click the bell and click all. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba yun? Okay guys, eto na nga mga sangkay. Pandaigdigang balita tayo ngayon. As usual, no? Gusto ko talaga malaman nating lahat kung anong nangyayari sa mga bansa, iba't ibang panig ng ating mundo. Dahil dito sa Pilipinas, ano nga bang maingay sa ating bansa? Ano pa ba? Politika. Yun po ang nangyayari sa Pilipinas, mga sangkay. Busy po yung mga politiko sa pamumulitika na wala pa naman mga sangkay 2025, hindi pa nga nag-2024 or 2027, 2028. Ay nako, nakaka-umay, no? Yung mga nangyayari sa Pilipinas na parang, ewan ko ba, ayaw ko na magsalita about dyan mga sangkay kasi labas na po tayo sa politics. Pero, syempre kung mayroon pa po tayong hinahanga ang tao mga sangkay, mayroon pa naman, no? Kagaya po ni Attorney Gadon na talagang willing po gawin ang lahat para po sa kapakanan ng mga Pilipino. Kaya nga lang, hindi po siya pinalad nung election eh. Well, okay. Tama na yan, mga sangkay. Dito na po tayo. Ito yung crisis ngayon sa Amerika. Ayun po. Crisis at the border, imploding under Biden's failed leadership. Okay. Bakit natin tinatapik ito mga sangkay? Because we know na ang Amerika ay involved sa nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, including mga sangkay here in our country, di ba? Ang sinasabi, tutulungan tayo ng Amerika pag nagkaroon ng bakbakan ng Pilipinas at China, di ba? Well, paano po sila tutulong kung yung mismong kanilang bansa, ganito ang nangyayari? Crisis, nagkakaroon po ng crisis ngayon sa border nila. There's sa mali o wala sa ayos na leadership ni Biden. Ito bago ko ipanood ang video na to, mga actual video, mga sangkay, na mga nakakapasok po. Kung papansinin nyo, si Biden po ay wala na po sa ulirat. I-check nyo na lang po, mga sangkay, yung napakaraming video na nagkalat po sa social media, YouTube, Facebook, Google. Makikita nyo mga sangkay na si Biden ay may mga sangkay, meron na lamang po pumipindot sa kanya. Yung bawat galaw niya, halatadong may nagdidikta na lamang. At kung sino yon mga sangkay, yan po ang gusto ko rin malaman kung sino nga ba itong big boss nitong Biden administration. Okay, panoorin po natin ang video na ito mga sangkay dahil ewan ko ba ano nangyayari sa Amerika. America's being overrun, that we've lost control of our border. 33,000 people have come in the last 3 days. Grabe. Ganyan po karami. Ayan o, nakakapasok. The FBI director told us he's been there all of his life. He's never seen threats at this level. Since October the 7th, the attack on Israel, the amount of radical Islamic groups who want to attack America is at all-time high. Grabe. So, kung dito sa Pilipinas, meron pong sinasabi tayong mga sangkay na gulo din, dulot po nitong nakaraan, di ba? Meron pong nangyari doon sa Marawi. At ito na naman, nagiging banta po sa Metro Manila. Dito naman sa Amerika, ito buong bansa mismo. Ayan, no? Marami po ang nakakapasok sa border nila. At ito po ay hindi makontrol ng Biden's administration. I don't know, mga sangkay, kung sinasadya ito. Ano ba? Alam niyo, nung panahon po ni Donald Trump, isa sa pinupukusan niya noon ay itong border nila, mga sangkay. Kasi dito, marami pong labas-pasok. Alam naman po natin yung threat sa Amerika. Di ba bakit maraming threat sa Amerika? Dahil po sa dami nilang involvement pagdating sa mga digmaan. Especially dyan sa Middle East.
Maraming beses po silang nangialam dyan. So ngayon mga sangkay, malaki po ang banta sa kanila. Bakit? Baka mamaya, bawian sila niyan. Ang problema nga mga sangkay, sa US nga mismo, ang dami po dyan. Halo-halo po yan. Kaya nga, nakaraan mga sangkay, di ba, napakaraming supporters nitong Hamas na ginagamit lamang yung tinatawag na Free Palestine. Kahit ang gusto talaga nilang sabihin Free Hamas. Bakit? Kasi ang Palestine naman talagang pinapalaya ng itong Palestinians, pinapalaya ng IDF or Israel. Pinapatakas, ang ayaw nga magpatakas sa kanila, Hamas. Pero itong Hamas, hindi makalabas doon sa tunnel. So sa totoo lang, itong mga sumisigaw dyan sa Amerika, Free Hamas yan, not Free Palestine or Free Palestinians. Because they are supporting Hamas, not Palestinian people. Ngayon mga sangka, ito po yung malaking banta sa kanila. What if itong mga to, pagdating sa loob, di ba, napakalaki pa naman ng bansang yan. Amerika yan, United States of America. Sobrang laking bansa. So papaano po yan? Yung presidente po nila, hindi naman sa inaano natin si Biden, no? Pero, di ba nga po, alam nyo, ganito lang yan Kung parliamentary system lang, halimbawa kagaya ng parliamentary system ng UK at Singapore and doon po sa Japan, pag ang isang leader, kagaya po ni Biden, nasisinto-sinto na mga sangkay, talagang hindi na po niya kaya. Dahil po sa katandaan na. Papalitan na po kaagad yan. Ganong kabilis. Hindi na po kailangan ng impeachment o kung ano-ano pang kaanuhan dyan mga sangkay. So, eto, problema sila dahil nga po, wala na. Ewan ko sa Biden administration. I feel like I'm in an episode of 24 and the bomb is ticking and we're not going to get there in time. So, President Biden, if you're watching this show... Naku, ayan na. President Biden, kung nanonood ka sa palabas nila, eto. If you're awake, you better come up with a solution to a broken border before a bunch of people get killed. Yun ang kanilang problema. So kung nanonood ka daw, Biden, kung nanonood daw po ang kanilang presidente, kung gising ka pa, makikita na po natin mga sangkay, po napakarami nang nakakapasok. Kailangan na po mag-take ng action bago pa maraming masawi. Actually, mga sangkay, marami na po ang nasawi dyan sa US. Sobrang gulo talaga. Hindi po, sa Pilipinas, okay pa Kasi pa isa-isa. Dito talaga yung mga pinapatumba, napakarami. Kaya nga po yung mga, hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga gustong pumunta sa Amerika, choice pa rin po nila yon. Pero, sabi ko ngayong advice ko, kung Amerika, nagkakagulo ngayon yung US. Hindi na po itong United States na kilala po natin noon. Noon kasi, when we say USA, wow, napakagandang bansa. Wow, napakalawang bansa. Wow, gandang puntahan na bansa. Pero ngayon, mga sangkay, pag sinabing US, wow, ang daming nasa kalye. Wow, ang daming namamalimos. Mas malala pa po sa Pilipinas. Ang daming sumisinghot sa kalsada. Yan po yung Amerika ngayon. Wow, naghihirap ang Amerika. Wow, may problema sa pera ang Amerika. Wow, may oil emergency crisis ang Amerika. This is America right now, guys. And maybe, ito ay lang naman mga sangkay. This is my own opinion. Alam po natin ang United States of America, nasobrahan po sila sa liberty. Until, mga sangkay, na kaya na po nilang apakan ang Biblia. Ibig sabihin, kahit po yung, sobrahan po sila sa laya. Sa layaw. Kaya nga po si President Donald Trump noon, binalik po nila yung Bible study. Okay? Binalik po nila yung Bible study doon sa White House. Why? Dahil nga po mga sangkay, ang Amerika po ay grabe rampant po dyan yung paggawa ng kalikuang mga bagay. And maybe, tinatapik po sila ng Panginoon, bagsak yung ekonomiya. Muntik pa magkaroon ng shutdown ng kanilang government. This is America right now na hindi po natin nakita iyan noon. Diba? Ganito na po ang nangyayari. Biruin mo mga sangkay, pagpasok po ni Biden, actually nag-umpisa po itong grabing kahirapan ng Amerika during President Obama.
If you know President Obama, from the start, mga sangkay, inalaw niya lahat ng sobrang rampant na kalayaan. It's okay to have liberty. But, kung aapakan mo na yung Word of God, yung standard, alam niyo mga sangkay, alam po natin na kapag si Lord ang inapakan na, remember, Sodom and Gomorrah, di ba? Ano ang nangyari sa Sodom and Gomorrah? Ano ang nangyari sa Nineveh? Namuntikan pa po. Muntikan po sila parusahan lahat ng Diyos. Well, pasensya na mga sangay kasi I'm more on biblical sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Kasi nga po, we know naman what's happening around the globe. Nagaganap po talaga yung noon napaka-imposible, but right now as we can see, mga sangkay, normal, no? Like what's happening in United States of America. This country is a superpower nation na noon mga sangkay tinitingala ng lahat. Na kahit ang Russia po, wala pong maibuga. Kahit yung China, walang maibuga. Kahit yung Middle East, walang maibuga. Pero ngayon mga sangkay, alam niyo yung solid na kakampi na lang ng US ay ang Western countries like Europe. But the rest, mga sangkay, ayan, may Russia na po, sinasapawan na sila. Meron na pong China na very, very obvious, mga sangkay, na inaangatan na po sila. Well, ano ang nangyayari sa Amerika? This is a national security disaster in the making, and yes, I did drop the F-bomb. I'm not going to do it tonight. National security disaster. Tinawag na po itong ganun. But I've had it with trying to help other countries without first helping in your own country. Ayun na nga. Pero, mga sangkay, ito we know naman, the Bible says, di ba, sino man ang magpala sa Israel, pagpapalain din ng ating Panginoon. Pero, siguro kasi, before yung war ng Israel against Hamas, itong Amerika, mga sangkay, talagang yung pera nila hindi po nabubuhos sa kanilang bansa. Pera andun sa Ukraine. Ilang daang milyon ang binubuhos nila sa Ukraine. Ilang milyon ang kanilang binubuhos papunta sa Vietnam, papunta po sa Taiwan, at iba't iba pang mga bansa like Pilipinas. They are helping their ally, but sunog na sunog po yung kanilang bansa. Bagsak na bagsak. Ewan ko, mga sangkay, siguro nare-realize na rin nila ngayon na kailangan po talaga nila si Donald Trump. At tama yung panawagan ni Donald Trump. Yung slogan niya po dati, di ba? America first. Ito po ang nangyayari ngayon sa United States of America. Okay? Na gusto ko lang malaman ninyong lahat. Para po may idea po tayo. Ano ba ang nagaganap sa bansang ito at iba pang mga bansa ngayon? Okay? What is your opinion, mga sangkay? Sa tingin nyo ba, nitong Amerika ay talagang pinaparusahan ng ating Panginoon dahil sa kalikuan nila? Well, just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.